Isang magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andy. 32 years old na sa ngayon at nagmula ako sa Mexico, Pampanga. Kahit po ngayong ako ay nagtatrabaho na sa Taiwan ay walang sawa akong nakikinig sa inyong mga programa. Maging sa Kaistorya Horror YouTube channel ay nakasubscribe na rin po ako at pinapanood ko din po kayo ng inyong mga anak sa Gian Gianna Vlogs. Pagkalabas ko ng trabaho at pag-uwi ko ng dorm ay kayo kaagad ang pinakikinggan ko. Nakakawala kasi ng stress at sadyang nakakalibang ang makinig ng mga kwento ng buhay. Gusto ko ring ibahagi sa inyo ang aking istorya ng buhay kaya heto at sumulat din po ako. Papadudot isa akong masayahing tao. Bata pa lamang ako ay marami na ang natutuwa sa akin. 13 years old ako nang iwan kami ng aking stepfather at pumunta sa ibang bansa. Sa Saudi Arabia para magtrabaho. Nang mag-15 anyos ako, nakilala ng mga magulang ko si Ramin, isang Muslim. Lingid noon sa aking kalaman ay nagkakagusto na pala sa akin si Ramin. Kaya kung ano-anong regalo at suhol lang ibinibigay niya sa aking mga magulang. Lalo na sa aking ina na noon ay nalulong sa masamang bisyo. Ramin, may papakiusap sana ako sa iyo. Narinig kong panimula ni mama nang dumalaw si Ramin sa bahay. Nasa kwarto lamang ako noon nagtatago pero nakikinig ng kanilang usapan. Ano po yun? Tanong naman sa kanya ng lalaki. Nagpatuloy naman ang aking ina. Hihingi sana ulit ako sa iyo ng tulong. Baka pwede mong pakiusapan si Bay na sa susunod na buwan ko na lamang bayaran ang inutang ko sa kanyang marijuana. Agad namang nagsalita si Ramin. Baka sa kanyang boses ang pag-aalinlangan sa request sa kanya ni mama. Aling Maring, sa tingin ko po baka hindi na kayo bibigyan pa ni Bay ng palugit. Ang alam ko po kasi ay sinisingil na siya ng dealer niya. Kilala niyo naman po siguro ang dealer niya. Kapag sinabi niya ngayon na magbayad, ngayon na talaga kayo magbabayad. Sabi pa niya sa aking ina. Kaso hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Baon na ako sa utang. Katwira noon ang aking ina. Kung gusto niyo po ako muna ang magbabayad ng utang ninyo kay Bay. Mungkahin ni Ramin kay mama. Ay naku Ramin, nakakahiya na sayo. Baka hindi na ako makabayad pa sayo kapag lumaki pa ang utang ko sayo. Nahihiyang sagot ni mama sa kanya. Hindi ko naman po kayo sisingiling kaagad at saka pwede naman po kayong makabayad sa akin sa ibang paraan. Makahulugang wika ni Ramin na siyang nagpaintriga sa akin. Tila nasabik naman si mama sa kanyang narinig. Talaga ba? Sige sabihin mo sa akin kung paano ako makakabayad sa iyo. Sige para po makabawas sa problema ninyo. Hindi ko na po kayo sisingiling sa mga utang ninyo sa akin. Pero ang kapalit po noon yung anak ninyo si Andy. Diretsahang sabi ng lalaking yon. Pareho kaming nagulat ni mama sa narinig namin. Seryoso ka Ramin? Tanong pa nga ni mama sa lalaking yon. Opo Aling Maring, bukod sa hindi ko na po kayo sisingilin, sa mga utang ninyo handa po ako magbayad sa inyo ng 150,000 pesos. Pagmamalaki pa ni Ramin. Siyempre gulat na gulat noon si mama at para pang naglaway sa kanyang narinig na halaga ng perang matatanggap. Sakaling pumayag akong may kasal sa lalaking yon. Ano? 150,000? Ang laking pera naman noon. At hindi pa doon natapos ang pangiingganyo ni Ramin sa aking ina. Bukod pa po roon bibigyan ko po kayo ng libreng supply ng marijuana. Ano po sa tingin ninyo? Sabi pa niya. Aba sige Ramin, ibibigay ko sa iyo ang anak ko agad-agad. Naibulalas ni mama sa sobrang kasabikan. Samantala sobrang disappointed ako noon sa response ni mama. Hindi ko akalain na handa niya akong ibenta sa lalaking yon kapalit ng pera at droga. Dahil sa inis ay nilusob at kinompronta ko sila. Ano po yung narinig ko ha? Binibenta niyo po ako sa lalaking yan? Kapalit ng pera at droga? Galit na tanong ko noon sa aking ina. Hindi naman agad nakakibo si mama dahil sa pagkagulat at hiya. Andy, hindi sa ibinibenta ka sa akin ng mama mo.
Namamanhikan lang ako sa kanya para makuha ko ang kamay mo. Si Ramin ang sumagot noon sa akin. Pero abot langit ang pagtutol ko sa gusto nilang mangyari. Hindi Ramin. Oo, magkaibigan kayo ng mga magulang ko pero hindi ibig sabihin noon magpapakasal na ako sa'yo. Mahal kita Andy at handa akong patunayan yan sa'yo. Pakiusap naman, hayaan mo akong ipakita at iparamdam yun sa'yo. Pag-amin niya sa akin, hoping na makukumbinsi niya ako. Anak, mabuting tao si Ramin. Sigurado akong magiging maganda ang buhay mo sa piling niya. Sumigunda naman si Mama. Samantala agad ko naman kinontra yon. At paano niyo naman po nasabi yan ha? Mabuting tao ang lalaking yan? Meron po bang mabuting tao na kinukonsinti kayong mag-adik? At saka anong kasiguraduhan ninyong magiging maganda at tahimik ang buhay ko kung pusher ang lalaking yan? Pero sa halip na sagutin ako, ay naggalit-galitan na lamang si Mama sa akin. Tama na Andy, manahimik ka na. Alam ko kung ano ang mas makakabuti sa'yo. Kaya huwag ka nang pumalag pa. Ipapakasal niyo ako sa lalaking yan kapalit ng pera at droga? Manaman, nasa na ang konsensya ninyo? Hindi ko po mahal si Ramin. Kaya hindi po ako magpapakasal sa kanya. Giit ko sa kanya. Suwail ka talagang bata ka. Sigaw sa akin ni Mama sabay bigay sa akin ng isang malakas na sampal. Huwag ka na maginarte pa Andy. Tanggapin mo na ang alok niya. Magpakasal ka na sa kanya. Dagdag na demand pa niya sa akin. Hindi ma, hindi. Umiiyak na giit ko sa kanya. Samantala ay napabuntong hininga na lamang si Ramin. Sige po Aling Maring. Kung ayaw po niyang magpakasal sa akin, wag na po natin siyang pilitin. Bayaran niyo na lang po yung utang niyo sa akin. Makahulugan at tila may pagbabantang wika ng lalaking yon sa aking ina. Hindi Ramin, magpapakasal kayo ni Andy sa ayaw niya at sa gusto. Sa huli ay yon ang naging desisyon ni Mama para sa akin. Papadudot lulong noon sa droga ang aking ina kaya nakuha niya akong ipagkasundo kay Ramin para masuportahan ang bisyo niya. Wala ko nagawa noon kundi ang sumunod na lamang, samantala ay okay naman ang unang buwan ng pagsasama namin ni Ramin. Pero paglipas pa ng ilang buwan ay lumabas na ang totoong kulay ng lalaking ipinagkasundo sa akin. Unti-unti nang naging miserable ang buhay ko. Kapag nag-aaway kami o may nagawa akong pagkakamali ay nakakaranas ako ng pagmamalupit mula sa kanya. Sinasaktan, binubugbog, pero ang pinaka malala ay ang pagkulong niya sa akin sa Bartolina sa tuwing nanlalaban ako sa kanya. Gusto mo bang palabasin na kita dyan sa Bartolina? Alam mo Andy, madali akong kausap. Palalabasin kita dyan kahit na anong oras. Pero sa isang kondisyon, makahulugang wika sa akin ni Ramin habang ako naman ay umiiyak sa loob ng Bartolina. Sige, ano ba yun? Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Palabasin mo lang ako dito. Desperadang sabi ko sa kanya. Talaga? Sige. Palalayain kita kung makikipagtalik ka ulit sa akin. Yon ang naging demand ni Ramin sa akin. Pero Ramin, pagtutol ko. Maaaring pumayag ako noong una dahil wala akong magawa. Kaso kahit na anong gawin ko, hindi ko talaga siya masikmura. Siguro dahil sa hindi ko naman talaga siya mahal, Papa Dudut. At may prinsipyo kasi ako na makikipagsiping lamang ako sa lalaking mahal ko. Akala ko ba gagawin mo ang lahat, makalabas ka lang dito? Panunubok niya sa akin. Pagkatapos noon ay binugahan pa niya ako ng usok mula sa kanyang yosi. Ramin naman, gagawin ko ang lahat, wag lang yan. Abot langit ang pagtanggi ko noon. Halata namang nainis lalo sa akin ang lalaking yon, Papa Dudut. Grabe ka kung mag-inarte sa akin. Samantalang nakuha na rin naman kita. Wika ni Ramin sa akin. Pagkatapos noon ay bigla na lamang siyang nagubad sa harapan ko. Pagkatapos noon ay nilaro pa niya ang kanyang Junjun. Sobra naman akong nabastusan sa ginawa niya. Ramin, lumayo ka nga sa akin. Galit na wika ko sa kanya. Gagamitin kita ngayon sa ayaw mo at sa gusto. Matapang na demand sa akin ang lalaking yon. Pagkatapos ay walang awa niya akong punersa at ginahasa. Wala akong nagawa noon kundi ang umiyak na lamang, Papa Dudut. Samantala pagkatapos niyang makaraos ay nakatulog siya.
Sinamantala ko noon ang pagkakataon para tumakas. Kaso'y nauwi lamang yon sa frustration dahil nakita kong nakakandado ang mga pinto sa harapan at likod bahay. Hindi naman ako makatakas sa bintana dahil may metal grills yon. Hinanap ko ang mga susi ng kandado sa pinto pero hindi ako nagtagumpay. At sa mga nagtataka, opo, kinakandado ni Ramin ang mga pinto kahit na nasa loob siya para kapag nakatulog siya ay hindi pa rin ako makakatakas. Maski nga mga drawers sa kusina kung saan nakalagay ang mga kutsilyo ay nakakandado rin. Baka raw kasi maisipan kong patayin siya kaya sinecure na niyang lahat ng mga bagay na pwedeng makapatay. Ganon kapraning si Ramin Papadudut. Sa kabilang banda dahil sa hopeless na ako noon ay nagpasya na lamang akong maligo dahil ng mga sandaling yon ay dering-diri ako sa aking sarili. Hindi lang ba sa sex ang ginagawa sa akin ni Ramin kundi binababoy pa niya ang katawan ko. Kaya minsan tuloy ay naiisip ko kung ano ba talaga ang silbi naming mga babae. Ginawa lang ba kami para maging laruan at para usan ng mga lalaki? Papadudot nagpatuloy ang mga ganong eksena sa amin ni Ramin. Kaya nga sa madalas na pananakit sa akin ni Ramin ay naging manhid na ang katawan ko. Hindi nagtagal ay nabuntis ako at nang lumaki na ang bata sa sinapupunan ko ay never akong pinagamot at inalagaan ni Ramin. Patuloy pa rin ang pangbababoy niya sa akin. Bukod doon ay pinapaggamit din ako ng asawa ko ng droga kaya madalas ay lutang noon ang pag-iisip ko. Samantala pagkatapos kong manganak ay humanap na ako ng tiyempo para makatakas sa impyernong pinapasok sa akin ng nanay ko. At nang makahanap ng pagkakataon ay agad akong lumuwas papunta ng Maynila kasama ang aking bagong silang na sanggol. At sa Marikina ako napadpad. Nung una ay nagpalaboy-laboy ako sa kalye malapit sa isang gasoline station na malimos ako noon papadudot para lamang makasurvive. At dahil sa may karga-karga akong sanggol ay marami ang naaawa at nagpapalimos sa akin. Hanggang sa isang gabi may nakilala akong mag-asawang abogado na may-ari ng gasolinahang pinagtatambayan ko. At dahil sa ginintuan nilang puso ay kinupkup nila ako. Kami ng anak ko at inalok ng trabaho na maging staff ng kanilang gasolinahan. Kung saan ay sasahod ako ng sapat para sa amin ng anak ko. Papadudot naging mabuti ang buhay ko sa kamay ni na attorney. Naging maganda naman ang trabaho ko sa gasolinahan at nakaipon ako ng malaki. Hindi nagtagal ay pinag-aral din nila ako. Nagkolehiyo ako noon at kumuha ng kursong political science. Lumipat din ako ng trabaho mula sa gasolinahan papunta sa opisina ng aking amo. Naglingkod ako noon bilang legal officer at telecollector. Sa kabilang banda papadudot nang makatapos ako ng pag-aaral ay aksidente kong napadaan noon sa Facebook profile ng kaibigan kong si Jordan. Hindi ako nagdalawang isip na kontakin siya and to make the story short ay nagkamabutihan kami ni Jordan at naging magkasintahan pagkaraan ng isang taon. Sobrang saya ko noon papadudot dahil ang inakala kong habang buhay na impyerno ay may katapusan din pala. Samantala ilang buwan pa ang lumipas ay nagpasya na kaming mag-live-in ni Jordan. Magalang ako nagpaalam noon kina attorney at pumayag naman sila. Sa kabilang banda ay iniwan ko ang aking anak kay mama na nooy kalalabas lang ng rehab at nangako siya muna ang mag-aalaga sa kanyang apo. Doon ay muli kaming bumalik ni Jordan sa Pampanga at doon ay sinubukang magtayo ng pamilya. Kaso papadudot ay naging mahirap sa amin ang lahat dahil lumabas ang totoong kulay ni Jordan. Puro na lang yung mga kabarkada mo ang kasama mo. Mas mahaba pa ang panahong nalalaan mo sa kanila kaysa sa akin. Reklamo ko noon kay Jordan. Ayan ka na naman Andy? Nagsiselos ka na naman ba? Naiiritang tanong niya sa akin. Obvious ba? Sarkastikong balik ko sa kanya. Tingin ko kasi mas mahalaga pa yung mga kabarkada mo kaysa sa akin. Alam mo Andy, tanggalin mo yan sa isipan mo. Bakit kung hindi ka mahalaga sa akin, bakit tatagal ng 4 na taon ang relasyon natin? Isipin mo nga,
Kung hindi kita mahal baka matagal na kitang hiniwalayan dahil dyan sa ugali mo. Tila pinapalabas pa niya na ako ngayon ang may kasalanan. Jordan, hindi naman ako magkakaganito kung hindi ako nakakaramdam ng panlalamig mula sa iyo. Katuwiran ko sa kanya. Hindi ka na sweet katulad ng dati, wala ka ng panahon para sa akin. Kaya Jordan, hindi ko maiwasan na mag-isip na baka nagsasawa ka na sa akin. Kaya ganyan ka na lang kung makatrato sa akin. Alam mo yun, para bang wala akong boyfriend, para bang hindi ako nag-i-exist sa buhay mo. Wika ko pa sa kanya. Okay, sige na. Tama nang dramahan, sorry na. Kasalanan ko na. Wika ng pagsusurrender ni Jordan sa akin. Puro ka na lang sorry. Pero ano, ginagawa mo pa rin. Patuloy mo pa rin akong sinasaktan. Galit na wika ko sa kanya. Heto lang ang tatandaan mo. Wala kaming ginagawang masama ng mga kabarkada ko. Sige, babalansin ko ng oras ko sa barkada ko at sayo. Pero wag mo kong pagbawalan na makasama sila. Kasi hindi na ko kumpleto ang araw ko kapag hindi ko sila nakasama. Katwiran niya sa akin. Sa puntong yon ay may na-realize ako. Kung ganun pala Jordan, hindi mo pala ako priority, sabi ko sa kanya. Ano bang meron dyan sa mga kabarkada mo na wala sa akin ha? Bakit? Kulang pa ba yung ginagawa ko para sa'yo? Tanong ko sa kanya. Hindi lang ikaw ang mundo ko. Hindi lang sa'yo iikot ang buhay ko, okay? Sabi niya sa akin. Kung mahal mo talaga ako Jordan, ako lang ang hahangarin mong makasama sa buhay. Ako lang ang kukumpleto sa buhay mo. Insist ko sa kanya. Ay nako, nasasayang lang ang oras ko sa'yo. Alis na nga ako. Aniya sabay talikod sa akin. Lalong nag-init ang ulo ko sa naging response niya. Sige, umalis ka. Pero aalis na rin ako. Banta ko sa kanya. Pero sa halip na pigilan ako ay lalo pa niya akong pinaalis. Magliwaliw ka rin tulad ko, walang pipigil sa'yo, sabi pa niya sa akin. Hindi na ako babalik dito Jordan, sabi ko sa kanya upang tingnan kung ano pa ang magiging reaksyon niya. Ngunit parang baliwala lang sa kanya na mawala ako sa buhay niya. Di sige gawin mo, basta hindi mo ako mapipigil na umalis ngayon. Diyan ka na nga, mauni na ako sa lakad ng barkada, yun pa ang sabi niya sa akin. Dahil doon ay hinayaan ko na lamang si Jordan na umalis. Pagkatapos noon ay mabilis ako nag-impake at umalis din sa bahay na yon. Doon ako tumira sa bahay ni Mama kung saan ay makakasama ko ang aking anak na si Jules. Ngunit habang naroon ako ay nadiskubre kong masalimuot pala ang naging buhay ng aking anak dahil muling bumalik si Mama sa dati niyang bisyo na droga. Dahil doon ay nagtalo kami hanggang sa palayasin kami ni Mama. Papadudot simula noon ay nagrebelde na ako sa nanay ko at hindi ko na siya dinalaw pa. Muli akong bumalik kay Jordan kahit na puno ng problema ang aming relasyon. Hindi nagtagal ay nagpa siya akong magtrabaho sa Taiwan at naging maayos naman. Tinulungan ko rin si Jordan na makapunta at makapagtrabaho sa Taiwan. Oo, ako ang gumasto sa lahat ng kailangan niya para lang makaalis siya. At nang makaalis na nga siya papunta ng Taiwan ay walang mapaglagyan ng tuwa ang sarili ko. Pero ang hindi ko alam ay doon na pala magsisimula ang pagkawatak-watak ng relasyon namin ng partner ko. Papadudot dumating ang araw na bigla na lamang nanlamig sa akin si Jordan. Hanggang sa natuklasan ko na lamang ang dahilan ng kanyang panlalamig sa akin. Ayaw ko na. Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Hindi na kasi kita mahal, diretsang sabi niya sa akin. Hindi kagad ako nakakibo dahil pinoproseso pa ng utak ko ang kanyang sinabi. At nang mag-sink in sa akin ang lahat ay nanlumo ako at tila ba nawalan ako ng lakas. Umaasa ako na magbabago ng desisyon si Jordan pero lalo niyang pinagdiinan na hiwalay na kami. Gusto ko na makipaghiwalay sa iyo. Kung itatanong mo naman kung bakit ay simple lang ang sagot ko. Pagod na ako. Sawa na ako sa relasyon natin. Hindi na kita kaya pang pakisamahan. Sabi pa niya sa akin. Sa puntong yon ay nag-hysterical na ako. Bakit Jordan? Ano bang nagawa akong pagkakamali sa iyo? At sinasaktan mo ako ng ganito. Naging mabuting girlfriend naman ako sa iyo. Sinuportahan kita, tinulungan kitang makapunta at makapagtrabaho dito sa Taiwan. Sinunod ko ang mga layo mo. Ano pa bang kulang sa mga ginawa ko?
Sige Jordan, sabihin mo sa akin. Sige, sabihin kong naging mabuti kang karelasyon. Pero Andy, iba na tong nararamdaman ko. Kahit ano na ang gawin mo hindi na kita makuha pang mahalin. Giit niya pa sa akin. May iba ka na bang mahal? Sino? Sabihin mo sa akin. Gusto kong malaman ang totoo. Masasaktan ka lang lalo kapag sinabi ko pa sa iyo ang katotohanan. Naiiling na sagot ni Jordan sa akin. So may iba ka ngang mahal? Hindi kumibo si Jordan. Pero sa mga titig pa lamang niya sa akin ay alam kong oo ang kanyang sagot. Sa puntong yon ay napahagulhol na ako. Ngayong alam mo na ang totoo, siguro naman ay hihiwalayin mo na ako. Sabi pa niya sa akin. Hindi ko matatanggap. Jordan, mahirap tanggapin na magtatapos lang tayo sa ganito. Sabi ko sa kanya. Wala akong magagawa kung ayaw mong tanggapin. Basta buo na ang desisyon ko makipaghiwalay sa iyo. Buo na noon ang kanyang desisyon, Papa Dudut. Pero dahil sa desperada akong makuha siyang muli ay ginawa ko ang lahat. Kinain ko ang pride ko. Nagmakaawa ako at lumuhod sa harapan niya at ipinakita ko sa kanya na siya lamang ang aking sinasamba at wala nang iba pa. Nakikiusap ako sa iyo Jordan, please lang. Wag. Kung gusto mo heto luluhod pa ako sa iyo. Parang awa mo na Jordan. Handa kong gawin ang lahat ng sasabihin mo. Huwag mo lang akong hiwalayan Jordan, please. Hysterical kong sabi sa kanya. Papadudot ilang beses ako nagmakaawa noon kay Jordan na huwag niya akong iwanan pero binaliwala lang niya ako. Hinayaan lang niya akong masaktan. Kaya no choice ako kundi ang pakawalan na lamang siya kahit na mahirap. Samantala makalipas nga ang ilang linggo isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Andy, gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo. Yun ang sabi sa akin ni Jordan nang muling mag-cruise ang landas naming dalawa. Pero noong time na yon ay totally nakapag-move on ako sa kanya. Pinagsisisihan ko na yung mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Pagpapatuloy pa niya. Nagsisisi ka? Mabuti naman kung ganon. Sarkastikong sabi sa kanya. Nang mapansin niyang tila wala na siyang epekto sa akin ay sinabi niya ang kanyang tunay na pakay. Gusto ko sanang makipagbalikan sa iyo. Ang kapal din ang mukha mo, no? Pagkatapos mo kong iwan, pagkatapos mo kong masaktan, tapos makikipagbalikan ka sa akin na parang wala lang nangyari. Wika ko sa kanya habang napapailing. Makapal na kung makapal, Andy. Pero gusto ko pa rin na malaman mo na mahal pa rin kita. Giit niya sa akin. Ang problema hindi na kita mahal. Yun bali ang sampal ko sa kanya ng katotohanan. Hindi ako naniniwala, alam ko na mahal mo pa rin ako. Pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili sa akin. Simula nung iwanan mo ako, na-realize ko na hindi naman talaga ako ang minahal mo. Ginamit mo lang ako para makasunod ka dito. At masunod yung gusto mo. Ginamit mo lang ako para makapunta ka dito sa Taiwan. Pinagsamantalahan mo lang ang kabaitan at katangahan ko sa iyo. Pakayag ko. Ngayon, kaya mo lang gustong bumalik sa akin kasi nalaman mo na yung pinalit mo sa aking babae may asawa at anak na doon sa Pilipinas. Kaya heto ka, balak mo na naman akong gawing palakip-butas. Jordan, hindi mo na ako maloloko pa. Tapos na ang kahibangan ko sa iyo. Wala na akong pagmamahal sa iyo. Kaya pwede ba tantanan mo na ako? Diin ko pa sa kanya. Andy, please naman. Huwag mo naman gawin sa akin to. Pakiusap pa niya sa akin. Ngayon ikaw naman ang nasasaktan dyan. Ganyan din yung naramdaman ko noon. Pero ano? Tinalikuran mo lang ako. Ilang beses ako nagmakaawa noon sa iyo. Pero ano? Pinansin mo ba ako? Pinahiya mo lang ako sa maraming tao. Nakakarama ka lang Jordan. Nakakarama ka lang sa mga ginawa mong pananakit sa akin. Tahasang sinabi ko yon sa kanya. Kung gusto mo iluluhod pa ako niyan. Luluhod na ako. Kung hindi ka pa masaya, sabihin mo lang sa akin kung ano pa ang gusto mong gawin ko. Gagawin ko. Agad ko naman yung dinugtungan. Ang gusto ko pues tigilan mo na ako. Lumayo ka na sa akin, demand ko sa kanya. Papadudot nung una ay aaminin kong nahihirapan din akong kalimutan si Jordan.
Buti na lamang dahil noong mga panahong yon ay may nakilala naman akong isang lalaki na di hamak na better kesa kay Jordan. Siya si Alfie, mabait, masipag, maalaga, mapagmahal. Hindi man kasing gwapo ni Jordan pero responsable siyang tao. At ramdam kong ako talaga ang top priority niya. Kaya dahil sa tulong ni Alfie ay unti-unting nawala ang lahat ng masasakit at mapapait na alaala. Hindi nagtagal ay nagtapat ng pag-ibig si Alfie sa akin na siya ko namang tinanggap. Ngayon ay masaya na kaming namumuhay ni Alfie dito sa Taiwan. Magkakaanak na rin kami. Papadudot na kay Alfie na lahat ng hinahanap ko sa isang asawa at naniniwala ako na siya talaga ang lalaking nakalaan para sa akin. Hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana po ay mabasa ninyo ito at mapiling i-upload sa inyong YouTube. Muling maraming salamat sa inyo at sa bumubuo ng inyong programa. Lubos na gumagalang, Andy. Maraming salamat kay Andy sa kwentong ibinahagi mo sa amin sa Papa Dudut YouTube channel. Tama lamang ang ginawa mong desisyon. Nahiwalayan si Jordan dahil halata sa kanya na hindi pa siya emotionally prepared na pumasok sa isang relasyon. Madaling magbago ang kanyang isip pagdating sa pag-ibig. Dala siguro din ang pagiging kabataan niya. Hindi ka rin magiging masaya sakali mang bigyan mo siya ng second chance. Magbibigay lamang siya sa iyo ng sakit ng ulo at labis na pangamba. Kaya kung gusto mong maging healthy ang inyong isipan, umiwas sa mga lalaking katulad ni Jordan at hindi mo deserve na magkaroon ng emotional damage dahil lamang sa maling pagpili ng mamahalin. Samantala'y nalulungkot kami na malaman na naging biktima ka pala ng pang-aabuso mula sa iyong unang kinakasamang si Ramin. Pero bilib kami sa iyo kasi pinaglaban mo pa rin ang tama. Hindi ka sumuko sa mga pagsubok na pinagdaanan mo. Ngayong nakatapos ka na ng pag-aaral, may magandang trabaho at may bagong pag-ibig sa katauhan ni Alfie, ay binabati ka namin ng congratulations. Patuloy nawa ang pagbibigay sa iyo ng blessings ng ating poong may kapal. Naway sana'y matagpuan mo pa ang mas masayang buhay kasama ng bago mong kinakasama at ng iyong anak. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para kayo po ay makapakinig ng horror stories araw-araw. At syempre ang Gian Gianna Vlogs, ang aming pong weekly family vlogs. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Leyan mula 13 Martires, Cavite. At isa ninyong loyal listener and subscriber mula pa noong 2022. Pero madalas akong makinig sa inyong programa sa radyo. Gusto ko sanang i-share sa inyo ang naging karanasan ko na siyang nagpabago sa aking buhay. Papadudot galing ako sa pamilyang may mga kakaibang kakayahan. Black magic, faith healers at kung ano-ano pa. Salinlahi ang mahika na ito na alam kong hindi galing sa itaas. Ang tatay ko ay isang albularyo na kahit sa kanyang wallet ay meron siyang nakaipit na maliit na papel na may nakasulat na Latin na salita. Hindi ko inaasahan na mababasa ko yon nang walang kahirap-hirap. Kapag hindi para sa iyo ay posibleng ikabaliw mo ang pagbasa ng Latin na may kaugnayan sa itim na mahika. Maaari ka ring mamatay. Ganon daw kapag pwede kang magmana. Isang basa mo pa lang ay sa ulado agad. Dito nagsimula ang bagay na mahirap paniwalaan at kahit ako ay ayoko nito noong una. Pero dahil pakialamera ako o baka sadyang para sa akin ang bagay na yon. Samantala taong 2020 noong kasagsagan ng pandemic, may nakilala akong lalaki. Nanamit ko sa larong ML sa all chats. Isa siyang Muslim. Hindi ko alam kung anong klaseng Muslim siya pero ang naaalala ko. Nagmula siya sa Marawi, pagkagulo sa Marawi ay lumikas sila sa 13 Martires, Papadudot. Araw-araw, gabi-gabi, madaling araw naglalaro kami ng ML hanggang sa umabot kami sa point na mag-drop Facebook at sinabi pa niya sa akin na mabait daw siyang Muslim. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Rahim at nasa edad 20 plus na pala that time. Isang college student.
Naging mag-close kami at minsan pag nag-uusap kami sa chats, nag-I love you na siya sa akin. Ako naman, hindi ako nag-reply sa kanya ng karugtong noon. Ang hindi ko pala alam na malapit lang pala siya sa amin. Pero hindi niya yon sinasabi sa akin. At noong mga panahong yon ay hindi niya alam na may jowa na ako noon, pero nag-break din kami. Nang malaman yon ni Rahim ay todo comfort siya sa akin. Hanggang isang araw ay tinanong na niya kung gusto ko ba raw na lumabas kaming dalawa. Bakit, nasaan ka ba? Tanong ko pa noon sa kanya. Pupuntahan kita kasi matagal na tayong magkaibigan pero hindi pa tayo nagkikita. Sabi lang niya noon sa akin. Pagkatapos ay hindi ko alam na kinontak pala niya ang mga close friends para samahan daw akong makipag-meet up sa kanya. Nagkita kami sa mall sa lugar namin pero bago yon ay nakipag-meet muna ako sa best friend ko na si Cheryl. Sa may parke at sabi ko ay may imi-meet ako sa mall, ganon. Madaming tao sa park ng time na yon at may nakita akong lalaki na malayo sa amin pero parang pasulyap-sulyap sa amin. Hindi yon pamilyar sa akin. Parang may hinihintay siya. Nakamask pa siya at nakakap ng sandaling yon. Nag-chat na ako sa kanya na nasa mall na kami at nasaan na siya. Nag-expect ako na matangkad siya at gwapo. Basta ganon ay na-expect ko. Pagkarating namin sa mall ng best friend ko na si Cheryl ay nagpakita na siya. Nasa 4'9" ang height, may puti-puti sa muka, nakakap, nakamask at hindi ko inaasahan na siya pala yung nakita ko sa park na creepy. Sabi niya ay gala daw kami, lilibre niya ako . Ako naman hindi ako pumayag at nakapulupot lang ako kay Cheryl. Hanggang sa sinabi ko sa kanya na uuwi na kami ni Cheryl kasi hinahanap na ako. Pag-alis namin ay saka ko sinabi sa kaibigan ko na sobrang disappointed ako kasi napaka-creepy pala ni Rahim. Sa kabilang banda, pagkatapos ng insidenteng yon ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa aking paligid. Kapag natutulog ako ay pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin. Bagamat nasabi sa akin ng tatay ko na meron talaga akong tagabantay, iba ito. Ang creepy lang sa pakiramdam. Hanggang sa isang araw papasok na ako noon sa school nang pigilan ako ni tatay. Sandali Leyan, may nakagalitan ka bang lalaki? Tanong niya sa akin. Wala po, bakit? Balik ko sa kanya. Kanina ko pang napapansin na parang may sumusunod sa'yo. Wala ka bang nakaaway na lalaki? Muslim o sisa ni tatay sa akin? Wala po akong nakaaway pero may namit po akong Muslim dati. Rahim ang pangalan niya pero sandali lang po yun at umalis din ako kaagad. Medyo nakakatakot po kasi yung lalaking yun . Kwento ko sa kanya. Ganon ba? Sige, mag-iingat ka na lang sa paglabas-labas mo. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga taong nakakasalamuha mo. Alalahanin mo na lapitin tayo ng dyablo dahil malalakas ang kapangyarihan natin. Bilin pa sa akin ni tatay. Pagkatapos noon ay umalis na ako. Samantala kinagabihan habang natutulog kami ay may malakas na tumalon sa bubong namin. Parang hindi pusa. At doon pa mismo sa parte kung saan nakalocate ang higaan ko. Akala ko ay nagagawan lamang yung mga pusa sa bubong namin ng pagkain pero nagulat ako. Nang biglang kumatok si tatay at nang pinagbuksan ko siya, ay agad niya akong sinabihan na umalis ako sa aking kwarto at doon muna ako matulog sa kwarto nila ni mama. Bakit tay? Tanong ko sa kanya. Hindi po sa yung nasa taas ng bubong mo. Tipid na wika ni tatay sa akin. At sa pagmamadali niya hinawakan na niya ako at hinila palabas ng kwarto. Pagpasok namin sa kwarto nila ay nakita kong gising si nanay at naroon din sa kwarto nila ang mga kapatid kong naguguluhan din sa nangyayari. Tay, yung mga ingay sa bubong, inaaswang po yata tayo, o sisa ko sa kanya. Hindi aswang anak, dyablo. Pagkatapos noon ay pinatulog na niya ang mga kapatid ko. Pati rin si nanay pinatulog na rin niya, pero ako'y hindi niya pinatulog. At nang makatulog na sila ay saka ginawa ni tatay ang ritual. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya, basta may binubulong siya na wikang Latin. Pero ang nakapagtataka, naintindihan ko ang sinasabi niya.
Mamayang kaunti ay tinanong ako ni tatay kung sino ulit yung kakilala ko dati na Muslim. Binanggit ko isa-isa ang mga kakilala kong Muslim hanggang sa naalala ko si Rahim. Kung ganon, Rahim pala ang pangalan niya. Nandito siya ngayon. Galit siya sa iyo, Leyan, sabi ni tatay sa akin. Ako naman ay nagulat at natameme lang sa mga narinig ko. May lola siyang marunong manggamot at nagpatulong siya sa kanya at binalikan ka. Pagpapatuloy ni tatay. Dagdag pa niya na nakakatakot lang kasi buhay pa siya ay nagpaparamdam siya through bad ritual, ganon Papa Dudut. Anak, gusto kanyang kunin sa amin. Ang hindi niya alam, mas malakas ako kesa sa kanya. Pagkatapos magsalita ni tatay ay nagpatuloy siya sa kanyang ritual. Nakakatakot lang kasi nag-iiba ang boses niya. Para ba siyang sinasapian? Ilang oras din siyang ganon hanggang sa biglang bumalik na siya sa normal. Doon ay sinabi niya na nakausap na raw niya ang lola ni Rahim sa panaginip at pinakiusapan nitong itigil na ang ginagawa sa akin. Nagbanta rin daw si tatay na oras na may mangyari sa akin ay babalikan niya ang buong angkan ni Rahim. Kinabukasan naman may nag-message request sa Facebook ko. Nang tignan ko ay nagulat ako na second account ni Rahim pala ang nagpadala ng mensahe. Nung basahin ay humingi siya ng sorry sa akin dahil ini-stalk daw niya ako at hindi raw niya alam na anak pala ako ng isang malakas na albularyo o mananambal. At ako pala yung tagapagmana. Nangako rin sa akin si Rahim na hindi na niya ako guguluhin pa. Nag-reply naman ako na kaibigan pa rin naman kami sa ML. Pero hanggang doon na lamang yon, Papa Dudut. Samantala pagkatapos noon ay maraming kababalaghan pang dumating sa buhay ko at si tatay ang madalas resolba nito. Nagugulat na lamang ako sa mga bagong bagay na natutuklasan ko kay tatay. Hindi lang siya basta-basta albularyo. Para din siyang mandirigma. Minsan ay creepy din siya dahil para siyang sinasaniba ng kung ano. Pero sabi naman sa akin ni tatay ay huwag daw akong matakot. At darating din daw ang pagkakataon na makikilala ko rin ang aking tagapagbantay. Sa kabilang banda ay may balitang nakarating sa amin na bumalik ng 13 Martires ang kaisa-isang kapatid na babae ni tatay, si Tia Tentay. Hindi close ang magkapatid. At nung malaman nga ni tatay na nagbalik na si Tia Tentay ay hindi ito natuwa. Sa kabilang banda rin, na-meet ko na ang isa sa 3 anak ni Tia Tentay, si Divina. Naging madalas ang pagsasama namin. Ngunit hindi ko batid ang kanyang totoong intensyon at kakayanan. Kusa niya akong pinahiram ng bracelet niyang itim, proteksyon daw sa mga masasamang nilalang. Dahil sanggang dikit kaming magpinsan ay tinanggap ko yon. Kahit laging sabi ni tatay na iwasan ko siya. Hindi ko magawa dahil sobrang bait ni Divina. Ngunit isang gabi habang natutulog ako, isang bangungot ang sumira sa mahimbing kong tulog. Nanaginip ako na napakaraming kamay na kulay itim ang pilit akong sinasakal. Ang higaan ko ay medyo maiksi kaya bagyang nakalabasang pa ako. Ang kumot ko ay ganun din, may pagkabitin kaya nakalabasang pa ako. Nagising ako sa bangungot ko nung naramdaman kong may matulis na kuko ang sumugat sa talampakan ko. Bigla akong napabangon dahil ramdam ko yung hapdi at sakit. Sinilip ko ang aking talampakan at may dugo na nga na parang tinusok ng karayom. Nakaupo na ako sa aking higaan at nakabalot pa rin ang kumot sa hita ko. Nagulat ako nang biglang may humila ng kumot dahilan para malaglag sa sahig. Napasigaw ako at napatakbong binuhay ang ilaw ng kwarto ko. Mas nagulantang ako nung nakita ko na puro putik ang aking higaan pati kumot. Yung kulay niya ay parang putik sa kanal dahil maitim. Kaya tinakbo ko yung pintuan para sana humingi ng saklod o kay nanay at tatay. Hindi ako nagsasarado ng pinto na sobrang sarado talaga. Kaya kitang-kita ko kung paano yon lumapat, kumbagay parang nagkandado. Kaya nung hinihila ko na ay ayaw bumukas. Iba yung takot na nararamdaman ko habang nakatalikod ako sa direksyon ng kama ko.
Ayaw kong lingunin pero parang nahihipnotize yung katawan ko. Kusa akong lumilingon ng dahan-dahan habang rinig na rinig ko yung tibok ng puso ko. Nakahawak pa rin ako sa pinto. At etong paglingon ko ang labis na nagdala sa akin ng matinding takot. May kulay itim na nilalang na nakasakay sa ibabaw ng kama ko. Na anumang oras ay handa akong atakihin. Nanlambot ako kaya paupo akong sumiksik sa gilid ng aparador at umiyak ng umiyak. Ramdam ko na bumababa siya sa kama dahil yung tunog ng matulis niyang kuko ay rinig ko na tumatama sa sahig. Takatak, takatak, parang naglalaro. Hanggang sa narinig kong may kumakatok sa pinto kaya lalo akong napasigaw sa takot. Si nanay at si tatay pala. Agad ako niyakap ni nanay nung makita ako sa ganong kalagayan. Ito naman si tatay ay nakapamewang habang nakatitig sa higaan ko. "Leyan, bakit ang daming putik ng higaan mo?" tanong sa akin ni tatay. At doon ko napatunayan na hindi panaginip yon. At tanda ko ang oras na ito na 1:00 pa lang ng madaling araw. Kinaumagahan inamin ko kay tatay yung pakikialam ko sa wallet niya. Hindi siya nagalit bagkus ay nag-alala siya sa akin. Ang sabi ni tatay ay normal na magkaroon ka ng gabay dahil kusang pumabor sa iyo ang anting. Ngunit wala pa akong nakikita na meron ka na. Yung nangyari kagabi ay hindi gabay ang may kasalanan. Kaya bilin ko sa iyo ay umiwas ka sa mga pinsan mo. Hindi ko maunawaan pero unti-unting naramdaman ko na lumalakas ang pakiramdam ko. At dito na rin ako nagsimulang magkaroon ng gabay. Nakikita ko yung gabay ko na parang balisa kapag kasama ko si Divina. Sa akin at kay tatay lang yon nagpapakita ang gabay ko at gabay ni tatay ay magkaiba. Minsan pa nga habang naguhugas ako ng pinggan at mag-isa lamang ako sa bahay, bigla na lang lumalaglag ang basong babasagin at plato kaya nadurog. Naiinis ako noon dahil alam kong siya ang may kagagawa noon. "Pwede bang tumigil ka? Huwag mo sirain ang gamit namin." Imbis na tumigil ay itinagilid naman niya yung takuri na nakasalang sa apoy dahilan para matapon at mamatay yung apoy. Rinig na rinig ko yung sinabi niya bago siya umalis. "Mag-iingat ka sa mga taong may malaking inggit sa iyo. Alam niyang may anting ka at gusto niya yung makuha. Mataas na antas yan kaya maraming nagkakagusto. Iwasan mo si Divina, itapon mo yung pulseras niya." Sinunod ko naman ang bagay na yon at iniwasan ko si Divina. Pero nalimutan kong itapon yung pulseras dahil nalimutan ko na kung saan ko itinago. At dito na nagsimula ang matinding katatakutan. Papadudot, gabi ulit ito nangyari. Sa kasarapan ng tulog ko ay binangungot na naman ako. Mas malala na itong pakiramdam ko. Ang daming gumagapang sa katawan ko at hindi ko alam kung langgam o uod. Nagising ako dahil may kumakagat sa akin. Agad kong binuhay yung maliit na ilaw sa tabi ko. Pagbukas ko ay nakakadiri ang nakita ko. Sari-saring insekto ang nasa kama ko. May uod, antik at alupihan. Yung iba ay parang nanglalaglag galing sa loob ng balat. Nagumiyaw ako sa oras na yon at agad na pumasok si tatay. Nakita niya yung mga insekto sa kama ko at agad akong hinablot ni tatay para makaalis sa higaan ko. Ito na nga bang sinasabi ko wika ni tatay ng may pangamba. "Tay, ano ba yun? Ano bang nangyayari?" Natatarantang tanong ko. "Kuhanin mo yung gamit ko, bilis," utos niya sa akin. Itong gamit ni tatay ay nakalagay sa isang maliit na kahon na nakabalot lamang sa tela. Nagmadali ako sa pagkuha, natataranta naman si nanay noon dahil gabing-gabi na. Ganon ang eksena. Yung bantay ko ay kita ko na nakatingin lang sa amin, nandun siya sa bintana. Tapos sabi ni tatay kay nanay na pumasok muna ito sa silid nila at samahan yung mga kapatid ko. Andun naman yung kapatid ko na lalaki na mas bata sa akin. Ikandado ng mabuti ang mga bintana pati pinto. Yung tubig na may bulong ko, painumin mo ang mga bata ng tag-iisang lagok. Bilis na, Mila, utos ni tatay kay nanay. At kami lang ni tatay ang naiwan doon sa pinakasilid gamutan niya. Nang bigla akong tanungin ni tatay, "Wala ka bang naitatabing gamit ni Divina dito?" "Kahit ano basta gamit niya. Huwag kang tumanggi at sinasabi sa akin ni Baragon na tumanggap ka ng gamit galing kay Divina."
Kumpronta ni tatay sa akin. Ang tinutukoy naman niyang Beragon ay ang pangalan ng kanyang bantay. O, anong kinalaman ni Divina dito tay? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Ano ba naman niyang Leyan? Ngayon ka pa magiging tanga, bilis na. Sinabi ko na sa iyo noon pa na huwag kang lalapit sa mga pinsan mo. Wika ni tatay sa mataas niyang boses. Natataranta ako kay tatay at hindi ko alam kung bakit kailangan niya ang gamit ni Divina. Nalilito ako at hindi ko alam kung ano ang hahanapin ko. Pumasok ako sa kwarto ko at alam kong nakasunod sa akin papadudot yung bantay ko. Balik-balik lang ako sa kwarto ko habang iniisip ko kung ano nga bang meron na gamit si Divina na nasa akin. Biglang may tumalsik sa akin na matigas na bagay. Tumayo yun sa noo ko at sobrang sakit. Sino pa bang gagawa noon kundi siya? Tinapik niya ako noon at doon ako natauhan at nakita ko yung bracelet ni Divina na kulay itim sa paanan ko. Para kong ipo-ipo sa bilis nang dalhin ko yon kay tatay. Agad na kinuha ni tatay yung bracelet ni Divina at dinasalan. Unang pagkakataon kong makita si tatay na ganon, itim yung kandila na gamit niya. Tapos ay nakatapat sa apoy nung yung parang sinulid na hugis tao at nakapatong ang bracelet ni Divina sa ibabaw noon. Wala akong alam sa nangyayari. Nagsalita yung bantay ko at doon ako nagulat. Leandro, sa pagkakataon na to ay tutulungan kita alang-alang sa anak mo. Itong unang pagkakataon na gagamit ako ng itim na mahika. Ngunit pakiusap ko sa iyo pagkatapos nito ay sunugin mo na ang lahat ng gamit mo at talikuran mo na ang iyong alam at hayaan mo nang si Leyan ang magpatuloy nito. Ang iyong bantay ay mawawala na. Natahimik lamang ako habang pinapanood lang silang dalawa ni tatay. Sinindihan ni tatay yung sinulid na hugis tao at unti-unting umapoy. Pansamantalang ginamit ng gabay ko ang katawan ni tatay para mas madali ang pagtulong niya. Pinatakan niya ng kandilang itim yung manika at pagkatapos noon ay parang nag-amoy asupre sa loob ng silid gamutan ni tatay. Puntahan mo sila, Leyan, at gamitin mo ang alam mo para maproteksyonan sila. Lalaban to. Narinig kong sabi ni tatay sa akin. Yung boses niya ay nakakatakot. Pinuntahan ko kaagad si nanay sa kabila at nadatnang ko na umiiyak siya. Ang daming lumilipad na kulisap sa kwarto ni nanay. May gumagapang na mga uod sa sahig. Sinara ko ang pinto at agad akong nagdasal. Paulit-ulit na inuusal ang dasal na nabasa ko sa wallet ni tatay. Napapakinggan ko na nag-aalungan ang mga aso namin sa labas. Para kong sinasakal at hindi makahinga, nawalan pala ako ng malay. Nung umaga umugong ang balita, kinilabutan ako sa nasagap namin. Patay na si Divina, yung itsura daw ng bangkay niya ay parang sinunog tapos ang daming uod. At yung mga magulang niya ay naglaho rin na parang bula. Alam kong sina tatay ang may dahilan. Dito ko rin nalaman na ang kapatid pala ni tatay na si Tia Tentay ay isang mangkukulam. Hindi yun sinabi ni tatay sa amin at nalaman lang ni tatay na malaki pala ang interes nito sa anting na meron siya. Yung gabay ko ay nakapagsabi noon sa kanya. Pero dahil nalipat na sa akin, ginamit ni Tia Tentay si Divina bilang kaedad ko. At mabilis makakuha ng loob ko. Sobrang bait ni Divina sa akin at hindi ko alam na yun na pala yun. Bracelet na itim ang pinahiram sa akin ang dahilan bakit ako nabarang. Hindi ko pa kilala nito ang gabay ko kaya nahuli siya sa pagprotekta sa akin. Namatay po si Tia Tentay sa hindi malamang dahilan. Ang sabi naman ni tatay, namatay daw si Tia Tentay dahil hindi nito nakuha ang anting ko. Si tatay sa kabutihan niya ay ginamit ang kanyang kakayanan habang si Tita Tentay naman ay sa kasamaan. Ngayon ay isa na rin po akong manggagamot. Si tatay po ay matanda na siya kaya ako na ang pumalit. At ginamit ko naman ang kakayahan ko sa kabutihan. Naging albularyo ako. Ako yung gumagamot sa mga taong nabibiktima ng kulam, barang at gayuma. Ako rin ang albularyong nagpapaalis ng masamang espiritu sa katawan ng biktima. Ang lumalaban sa mga kampo ng dyablo. Never kong ginamit ang kapangyarihan ko sa kasamaan lalo na sa pangkukulam dahil ayoko. At kahit papaano ay malaki pa rin ang takot at paniniwala ko sa Panginoon. Papadudot hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sana po'y mapili niyo itong i-ere at i-upload sa inyong YouTube channel. Maraming salamat in advance and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang,
Leyan. Maraming salamat Leyan sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa aming programa. Masaya kaming malaman na ginagamit mo sa kabutihan ang iyong namanang kapangyarihan mula sa iyong ama. Ganun pa man ay palagi pa rin kayong mag-iingat dahil kaakibat ng kapangyarihan ninyo ay ang araw-araw na panganib na dala ng mga kampo ng dyablo na gustong kunin ang inyong kapangyarihan. Hindi ko alam kung paano at paano mo yan gagawin pero dalangin namin na palagi kayong gagabayan at ilalayo ng Diyos sa anumang kapahamakan. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa nakakatakot na mga upload na kwento. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Sana po'y makapag-subscribe kayo dyan sa Gian Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat.